Paano naging mali ang Bible alone? Bago tayo dumiretso sa mga dahilan, importanteng malinaw muna sa atin kung ano talagang ibig sabihin ng sola scriptura, yung tunay at klasikong protestanteng definition nito. Kasi katulad ng madalas na maling pagkaintindi ng mga Protestant sa mga doktrina ng Katoliko, may tendency din ang mga Katoliko na ma-misinterpret ang Protestant belief, lalo na itong sola scriptura. Ang klasikong definition ng sola scriptura ay ganito: ang banal na kasulatan lamang ang tanging infallible na rule of authority para sa mga Kristiyano. Ibig sabihin, may ibang sources of authority tulad ng mga church councils nila, mga bishops nila, mga leaders ng kanilang simbahan, pero kahit lahat ng iyon ay authoritative to some extent, wala po ni isa sa kanila ang infallible. Pwedeng baguhin, pwedeng i-correct, lahat po ay reformable. Pero ang scripture lamang po ang hindi pwedeng magkamali. Iyon ang puso ng sola scriptura. Ngayon, ito na po yung mga problema. Bumabagsak po ang sola scriptura sa dalawang punto. Number 1, wala ang sola scriptura mismo sa scripture or sa Bible. Kung sinasabi mong ang scripture lang or Bible alone ang dapat na paniwalaan bilang tangible infallible authority, dapat merong verse sa Bible na malino na nagsasabi niyan. Pero wala po. Walang verse sa Bible na nagsasabing only the Bible is your infallible authority. Ang paliwanag ng mga Protestants sa sola scriptura ay tungkol sa ontolohiya ng scripture, na ang Bible ay God-breathed or inspired ng Holy Spirit. Yes, kahit po ang mga Katoliko at Orthodox, tanggap yan. Lahat ng apostolikong Kristiyano naniniwalang inspired po ang Bible. Gayunpaman, hindi po ibig sabihin nun na Bible lamang ang infallible authority. Walang logical connection from Scripture is inspired to Scripture alone is the only authority. In fact, kung babasahin po natin ang 1 Timoteo 3:15, malinaw na sinasabi na ang mga tao sa sambahayan ng Diyos na buhay sa iglesia na haligi at saliga ng katotohanan. Hindi po sinabing ang Biblia ang haligi at saliga ng katotohanan. Instead, ang iglesia po ang haligi at saligan ng katotohanan. At kung babasahin po natin ang Gospel of John sa chapters 14 at 16, makikita po natin na ang mga apostol ang binigyan ng pangako ng Espiritu Santo para gabayan sila sa buong katotohanan. Kaya yung itinuro po nila na both oral and written, lahat po yon ay authoritative. So kung ang standard natin ay Bible alone o Biblia lang, wala naman sa Bible ang sola scriptura. Mali na po kagad yon, mga kapatid. Next, wala din po sa Bible ang canon ng Bible. Yung canon ng scripture o yung listahan po ng mga aklat sa Bible, wala din po yon sa loob ng Bible. Kahit basahin po natin ang Bible mula po sa Genesis, kauna-unahang aklat, hanggang sa Revelation, which is yung panghuli, wala po tayong makikitang table of contents. Wala na nagsasabi kung ilan mismo ang eksaktong bilang ng mga inspired books. Ang tanong ngayon sa atin is, ang canon ba ng scripture ay isang definitive rule of faith para po sa ating mga Kristiyano? Kung oo ang sagot mo, kung kailangan paniwalaan ng bawat Kristiyano ang canon ng Bible, edi meron kang infallible rule outside the scripture. Kasi yung canon mismo po, wala yun sa loob ng Biblia. Ibig sabihin, kung sola scriptura ang standard na susundan natin, which is yung Bible lang na dapat paniwalaan as infallible, hindi mo dapat paniwalaan yung canon ng Bible. Kasi wala pong mababasa at hindi po yun galing mismo sa Bible itself. Gets po ba natin, mga kapatid Katoliko? Kaya para magkaroon ng Bible, kailangan mong tanggapin ang canon na hindi naman po galing mismo sa Bible. Therefore, kailangan po nating aminin na merong infallible authority outside of the Bible na nagbigay sa atin ng canon ng Biblia. At yun na nga po ang Catholic Church. Kasi kung ang canon ng Biblia ay galing po sa fallible authority, then kahit sinong tao, pwede na pong magdagdag bawas ng mga libro na nakapaloob mismo sa loob ng Bible. Hindi rin magkakaroon ng sense kung may fallible authority sa labas ng Bible na gumawa ng listahan ng mga infallible books na nakapaloob sa Bible. Good news po sa atin, hindi iyon nangyari sa Iglesia Katolika. Punta naman po tayo sa history po ng Protestantism patungkol po sa Bible. Hindi po ito hypothetical, tignan po natin mismo ang history. Si Martin Luther mismo, ang ama ng Protestantismo, nag-reject po ng maraming books sa Bible. Hindi lang po niya tinanggal yung mga deuterocanonical books or sa kanilang katawagan ay apokripa, na lahat naman po yun ay galing po sa Septuagint, hindi po niya tinanggap, at pati na rin po yung mga Hebrews, James at Revelation,
hindi niya pinaniniwalaan ang mga aklat na ito kasi nga po hindi tugma sa theology niya. Yun ang problema kung walang infallible authority na magsasabi kung alin ang inspired at alin ang hindi. Worse is, pwedeng piliin ang kahit sinong Kristiyano ang gusto niyang paniwalaan since walang objective authority na magsasabi kung alin talaga ang kanon. Good news po ulit, hindi ganon ang kaso sa ating mga Katoliko. Kasi mula nang naideklara ng infallible authority ng Iglesia Katolika na 73 books ang mga libro ng Biblia na natili iyon mula noon hanggang ngayon. In conclusion, so whether you treat sola scriptura as a doctrine or just an epistemological framework, it fails po. Dahil, number 1, walang sola scriptura sa Bible. Number 2, walang canon of scripture or listahan ng mga Bible books sa loob mismo ng Biblia. Kaya bilang mga Katoliko, kailangan nating malaman na may infallible authority outside of scripture. At yun ang Apostolic Church, ang Iglesia Katolika, ang nag-preserve hindi lang po ng canon ng Biblia, kundi pati na din naman ang mga teachings at katotohanan mula pa sa panahon ng mga apostol. Ingatan naman po tayong parati ng ating Panginoon.